Ninanakaw niya ang lahat. Ang aking asawa, ang pinaghirapang yaman, maging ang pagmamahal ng sarili kong ina. Habang si Sonia ay nagpapakasasa sa aming mansyon, kaming mag-asawa ay itinaboy sa kalsada na parang mga asong ulol. Wala na kayong babalikan, matalim niyang tawa. Ngunit nagkakamali siya. Mula sa putikan, babangon ako, babawiin ko ang bawat patak ng luha ni Valentina. Ninanakaw niya ang lahat. Ang aking asawa, ang yaman, maging ang aking ina. Habang nagpapakasasa si Sonia sa mansyon, kaming mag-asawa ay itinaboy sa kalsada na parang mga asong ulol. Wala na raw kaming babalikan. Ngunit nagkakamali siya. Mula sa putikan, babangon ako at babawiin ang bawat luha ni Valentina. Handa na ba siyang harapin ang muling pagkabuhay ng pamilyang kanyang winasak? Hindi mo ba naintindihan, Rodrigo? Wala ka ng puwang sa pamamahay na ito. Matagal ka nang kinalimutan ng mga pader na ito, kaya huwag kang umasta na parang ikaw pa rin ang hari rito. Ang boses ni Sonia ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng hapon. Nakatayo si Rodrigo sa tapat ng malaking gate ng kanyang mansyon. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na supot ng mga pasalubong at isang bote ng mamahaling gamot para sa kanyang inang si Rebecca. Kagagaling lang niya sa paliparan, galing sa mahabang taon ng pagpapakasakit sa ilalim ng nakakapasong araw ng Dubai. Ang kanyang mga balat ay sunog, ang kanyang katawan ay payat, at ang kanyang mga baga ay puno ng alikabok ng konstruksyon. Lahat ay tiniis niya para sa sandaling ito ang makauwi sa piling ng kanyang pamilya. Dinig ang marahas na pagbagsak ng maliit na kahon ng alahas sa semento nang bitawan ito ni Rodrigo nang hindi niya namamalayan. Ang kwintas na perlas na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan sa pamamagitan ng pagliban sa mga tanghalian ay gumulong sa putikan, tila sumasalamin sa kanyang nadudurog na dangal. Nanunuot ang isang kakaibang lamig sa kanyang mga buto, isang klase ng ginaw na hindi kayang tapatan ng kahit anong aircon sa disyerto. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato, tuyot at hindi makapagsalita habang tinititigan ang mapanuyang ngiti ng kanyang biyenang asawa ng kapatid. Sonia, anong drama ito? Nasaan si Valentina? Nasaan si nanay? I need to see them. Garalgal ang boses ni Rodrigo, pilit na hinahanap ang katiting na lakas sa kanyang nangangatog na tuhod. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Valentina. Ang kanyang asawa, ang babaeng naging mitya ng bawat panalangin ni Rodrigo sa gitna ng pangungulila sa ibang bansa. Ngunit walang yakap na sumalubong sa kanya. Walang luha ng kagalakan. Ang mga mata ni Valentina ay tila 2 uling na puno ng puot at matinding pagkadismaya. Hawak niya ang isang asul na folder. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Seriously, Rodrigo? May mukha ka pang ipakita rito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Ang boses ni Valentina ay puno ng pait. Bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Rodrigo. Sabi ni Ate Sonia, matagal ka nang may kinalaman sa ibang babae doon. Sabi niya, kaya hindi ka na nagpapadala ng pera dahil inuubos mo sa luho nyo. I trusted you, Rodrigo. I gave you everything. Ibinato ni Valentina ang asul na folder sa dibdib ni Rodrigo. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Mga papeles para sa annulment ng kanilang kasal. Ito ang unang bagsak ng malaking pabo, ang unang kutat na nagpadilim sa mundo ni Rodrigo. Hindi totoo yan, Valentina. Naaksidente ako, nakoma ako sa ospital kaya hindi ako nakatawag. Sigaw ni Rodrigo, ngunit ang kanyang paliwanag ay tila tinatangay lang ng hangin. Humakbang pasulong si Sonia. Ang kanyang suot na mamahaling silk na bestida ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bestidang alam ni Rodrigo na binili gamit ang perang ipinadala niya noong nakaraang taon. Huwag ka nang magsinungaling, Rodrigo. Maging ang kuya mong si Tomas ay alam ang lahat. At dahil sa pagpapabaya mo, ang bahay na ito at ang lahat ng ari-arian ni Nanay Rebecca ay inilipat na sa amin ni Tomas para hindi makuha ng kung sinong babae mo. Legal ang lahat ng papeles. Pirumado ni Nanay, pirumado ni Valentina. Ito ang pangalawang dagok. Ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mansyong itinayo niya mula sa kanyang pawis at dugo ay hindi na sa kanya. Ang lupang kinatatayuan niya ay naging banyagang lupain sa isang kurap ng mata. Lumingon si Rodrigo sa bintana sa ikalawang palapag at nakita niya ang anino ng kanyang ina, si Rebecca, na nakatitig sa kanya ng walang kibo, parang isang rebultong nawalan ng kaluluwa. Kuya Tomas!
Tawag ni Rodrigo sa kanyang kapatid na nakatayo lang sa likod ni Sonia, nakatungo at hindi makatingin ng diretso. Kuya, sabihin mo sa kanila. Ikaw ang nag-alaga sa kanila habang wala ako. Alam mong tapat ako. Ngunit nanatiling pipi si Tomas, tikom ang bibig dahil sa utang na loob at takot sa asawang si Sonia. Ang katahimikan ni Tomas ang pinakamasakit na pagtataksil sa lahat. Umalis ka na, Rodrigo, at isama mo na ang asawa mong walang silbi. Magsama kayo sa hirap, total doon naman kayo bagay. Wika ni Sonia bago pa balibag na isinara ang malaking gate na gawa sa bakal. Naiwan si Rodrigo sa labas. Yakap ang mga papeles ng paghihiwalay na basa na ng dumi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Tumingin siya kay Valentina na nakatayo sa tabi niya, sa labas na rin ng gate, dahil maging ito ay pinalayas na rin ni Sonia matapos makuha ang lahat ng kailangan nito. Nakatayo silang dalawa sa gitna ng kalsada, mag-asawang pinaglayo ng distansya, at ngayon ay pinaghihiwalay ng malalim na sugat ng hinala. Ang ulan ay humahapdi sa mga sugat ni Rodrigo, ngunit mas mahapdi ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga pangarap na binuo niya sa Dubai, ang mga gabing hindi siya natulog para lamang makaipon, lahat ay nauwi sa isang pirasong papel na basang-basa na ngayon. Sa bawat patak ng ulan na humahalik sa semento, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Rodrigo, isang tanong na punong-puno ng pait at kawalang pag-asa. Sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko para sa pamilyang ito, paano nagawa ng tadhana na ganito ang isukli sa akin? Nakatitig siya sa malayo, sa mansyong dati ay puno ng liwanag, ngunit ngayon ay tila isang madilim na kuta ng mga kaaway. Ang kanyang puso ay parang isang lumang orasan na tumigil na sa pagtibok, naghihintay na lamang sa susunod na hagupit ng tadhana. Ang lamig ng ulan ay tila nanunuot hanggang sa kaibuturan ng mga buto ni Rodrigo, ngunit mas malamig ang bawat sulyap na ibinibigay sa kanya ni Valentina, habang sila ay nakaupo sa ilalim ng isang waiting shed na butas-butas ang bubong. Ang bawat patak ng tubig na tumatagas mula sa kalawanging yero ay bumabagsak sa semento, lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa kanilang pagbagsak. Ang dating hari ng mansyon ay mukha na ngayong basang sisew, yakap-yakap ang kanyang tanging daladalahan, habang ang asawang si Valentina ay nakatitig sa malayo. Ang mga mata ay tila tuyot na sa dami ng luhang ibinuhos. Wala na tayong matutuluyan, Valentina. May kaunti pa akong barya rito, sapat na siguro para makahanap tayo ng masisilungan ngayong gabi. Mahinang wika ni Rodrigo, ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng bumubuhos na ulan. Hindi sumagot si Valentina. Tumayo lamang ito at nagsimulang maglakad sa gitna ng baha. Walang pakialam kung mabasa man ang kanyang suot. Napilitan si Rodrigo na sumunod. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang baga sa bawat paghinga, isang paalaala ng aksidenteng muntik ng kumuha sa kanyang buhay sa disyerto. Humantong sila sa isang eskinita na masikip at mabaho, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango sa mansyong kinalakihan nila. Ang bawat hakbang sa putikan ay parang isang insulto sa lahat ng taon na ibinigay ni Rodrigo para lamang makatakas sa kahirapan. Tumigil sila sa harap ng isang pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Ang tunog ng pagpihit ng kalawanging susi ay umaling-awngaw sa masikip na pasilyo bago bumukas ang isang maliit at madilim na kwarto. Ang loob ng kwarto ay amoy lumang kahoy at alikabok. Walang kama, tanging isang manipis na banig at ilang piraso ng karton na nakalatag sa sahig. Ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya sa labas ay bahagyang tumatagos sa maliit na bintana, nagbibigay ng anino sa mukha ni Valentina na puno ng kapaitan. Dito ba tayo titira? Sa lugar na ito? Ang boses ni Valentina ay puno ng panunuya. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Rodrigo. Mula sa mansyon, dinala mo ako sa kulungan ng daga. Siguro, ang ganda ng buhay niyo ng babae mo sa Dubai, no? Kaya nakalimutan mong may asawa ka rito na naghihirap sa kamay ni Sonia. Gusto ni Rodrigo na sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang bawat butil ng kanin na kinain niya sa Dubai ay hinaluan ng kanyang sariling dugo at pawis. Ngunit tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang mga kamay nitong dati ay malambot, ngunit ngayon ay magaspang na dahil sa paglalaban ng damit ni Sonia. Ang mga mata nitong nawalan na ng kislap. Ang galit ni Rodrigo ay napalitan ng isang malalim at nakakaduwal na awa.
Valentina, makinig ka muna sa akin. Huwag mo akong kausapin, Rodrigo. Huwag mo akong hahawakan. Putol ni Valentina habang inilalatag ang isang piraso ng karton sa pagitan nila. Isang pader na yari sa papel, ngunit mas matibay pa sa semento. Matulog ka sa dulo, ayaw kitang makatabi. Tuwing nakikita kita, naaalala ko lang kung gaano ako katanga na naniwala sa mga pangako mo. Humiga si Rodrigo sa malamig na sahig. Ang kanyang likod ay sumasakit sa bawat paggalaw. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas mabigat pa sa baha sa labas. Maririnig ang mahinang hikbi ni Valentina sa kabilang dulo, isang tunog na nagpira-piraso sa natitirang lakas ni Rodrigo. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang matinding pangangati sa kanyang lalamunan. Pilit niya itong pinigilan, ngunit ang ubo ay tila isang sumasabog na bulkan na hindi mapigilan. Itinakip niya ang isang lumang tuwalya sa kanyang bibig upang hindi magising si Valentina. Ang malalim na pag-ubo ay yamanig sa kanyang payat na dibdib. Bawat isa ay tila binubunot ang kanyang hininga. Nang alisin niya ang tuwalya, sa tulong ng malamlam na liwanag mula sa bintana, nakita niya ang isang madilim na mantsa. Pula. Sariwang dugo. Agad niyang itinago ang tuwalya nang marinig niyang gumalaw si Valentina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa takot na baka hindi na niya mabawi ang tiwala ng asawa bago siya mawalan ng oras. Anong tunog yon, Rodrigo? Tanong ni Valentina. Ang kanyang boses ay may halong inis at kakaibang pangamba. Wala ito, Valentina. Napasukan lang ng alikabok ang lalamunan ko. Matulog ka na, pagsisinungaling ni Rodrigo, habang nilalamon ang sariling pait. Tumingin si Rodrigo sa kisaming butas-butas. Pinapanood ang bawat patak ng tubig na unti-unting bumubuo ng isang maliit na lawa sa tabi ng kanyang banig. Ang bawat patak ay parang isang paalaala ng bawat pagkakataong nawala sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi siya susuko. Kung kailangan niyang gapangin ang putikan para lang malinis ang kanyang pangalan at mailigtas ang kanyang ina mula sa mga kuko ni Sonia, gagawin niya. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol ng biglang yanigin ang buong kwarto ng isang malakas at marahas na paghampas sa kanilang pintuan. Ang manipis na plywood ay tila malalaglag sa bawat malakas na kalabog mula sa labas. Buksan niyo ito! Alam naming nandyan kayo! Ang boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw sa masikip na pasilyo, puno ng banta at kapangahasan. Napatayo si Valentina sa takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa gumagalaw na pintuan. Sino ang pupunta sa ganitong oras sa ganitong klaseng lugar? At paano sila nahanap agad ng mga tauhan ni Sonia? Nakatayo si Rodrigo sa harap ng asawa, kahit nanginginig ang mga binti at nananakit ang dibdib. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang piraso ng kahoy, handang ibigay ang natitirang lakas para sa isang huling laban na hindi niya alam kung mapapanalo niya. Ilabas niyo ang pambayad sa kwarto. Hindi ito charity house para tulugan niyo ng libre. Ang boses ni Aling Minda, ang may-ari ng paupahan, ay parang basag na salamin na kumakaliskis sa katahimikan ng madaling araw. Bawat hirit niya ay puno ng kawalang galang, isang paalaala na sa mundong ito, ang taong walang pera ay walang karapatang ituring na tao. Sa loob ng madilim na kwarto, napayakap si Valentina sa sarili. Ang kanyang balat ay nanlalamig sa tindi ng kahihiyang nadarama. Siya na dating reyna ng isang mansyon, ngayon ay pinagsisigawan ng isang estranghero dahil sa ilang daang pisong hindi nila mabayaran. Dahan-dahang tumayo si Rodrigo. Ang bawat galaw niya ay tila isang malaking sakripisyo dahil sa sakit ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto at sumalubong sa kanya ang nalilisik na mga mata ni Aling Minda. Pasensya na ho, Aling Minda. Maghahanap lang ho ako ng trabaho ngayong umaga at babayaran ko kayo mamayang gabi. Pangako ho. Ang boses ni Rodrigo ay mahinahon ngunit may halong pakiusap na nakakadurog ng puso. Pangako, ang pangako ay hindi nakakabusog. Siguraduhin mong may pera ka pagbalik mo, kundi ay itatapon ko ang mga gamit niyo sa kanal. Ang huling banta ng matanda bago ito lumisan, ang bawat yabag ng kanyang tsinelas sa pasilyo, ay parang tunog ng hatol ng kamatayan para kay Rodrigo. Hinarap ni Rodrigo si Valentina, ngunit ang asawa ay tumalikod lamang sa kanya. Bitbit ang kanyang kupas na jacket. Lumabas si Rodrigo sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Habang ang lahat ay natutulog pa, siya ay nagtungo sa palengke upang maging kargador.
Ang bawat sako ng bigas na kanyang pinapasan ay tila nagpapabagsak sa kanyang mga balikat. Ang bawat hakbang ay nagpapaduwal sa kanya dahil sa hirap ng paghinga. Ngunit tinitiis niya ang lahat. Iniisip lamang ang mukha ni Valentina at ang kalagayan ng kanyang ina. Samantala, sa loob ng maliit na kwarto, nagsimulang mag-ayos si Valentina ng kanilang mga gamit. Kinuha niya ang lumang Amerikana ni Rodrigo na nabasa ng ulan kagabi. Habang tinitingnan ang bawat himulmol ng tela, isang pirasong papel ang nalaglag mula sa bulsa nito. Isa itong resibo mula sa isang ospital sa Dubai, gusot at may mga mantsa ng tuyong dugo. Ang mga nakasulat ay sa wikang Ingles at Arabo, mga salitang hindi lubos na maintindihan ni Valentina. Gamit ang kanyang lumang cellphone, kinuha niya ang larawan nito at ipinadala sa isang kaibigang nagtatrabaho rin sa ibang bansa. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe na tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang puso. Valentina, saan mo nakuha ito? Ito ay isang discharge summary. Ang asawa mo ay nakoma ng halos 8 buwan dahil sa isang seryosong aksidente sa construction site. Sabi rito, milagro na nabuhay pa siya dahil sa pinsala sa kanyang mga baga. Bakit hindi mo sinabi na malapit na pala siyang mamatay doon? Nanigas si Valentina sa kanyang kinauupuan. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, bumagsak sa banig ng walang tunog. Ang bawat salita ni Sonia, ang mga kwento ng pambababae ni Rodrigo, ang mga kasinungalingan tungkol sa paglustay ng pera, lahat ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay biglang napalitan ng isang nakakairitang hapdi ng pagsisisi. Naisip niya ang bawat masasakit na salitang ibinato niya kay Rodrigo kagabi. Naisip niya ang bawat sulyap ng pandidiri na ibinigay niya sa lalaking nagpakasakit para lamang mabuhay at makabalik sa kanya. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng panunumbat ng konsensya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Rodrigo, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng alikabok at pawis. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at may mga bahid ng dugo sa kanyang kamiseta dahil sa bigat ng mga sakong kanyang binuhat. Ngunit sa kabila ng pagod, may dala siyang isang plastik ng mainit na pansit. Valentina, kumain ka na. Mainit pa ito. Nakakuha ako ng kaunting kita, sapat na para sa pagkain natin at pambayad kay Aling Minda. Ang ngiti ni Rodrigo ay pagod ngunit puno ng katapatan. Hindi nakapagsalita si Valentina. Tinitigan niya ang mga kamay ni Rodrigo, ang mga kalyo, ang mga sugat, at ang panginginig nito dahil sa labis na pagtatrabaho. Sa isang iglap, tumakbo siya palapit sa asawa at niyakap ito ng buong higpit. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa amoy ng pawis at alikabok ni Rodrigo. Patawarin mo ako, Rodrigo. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Wala akong alam. Ang tanging nasambit ni Valentina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa dibdib ng asawa. Naguluhan si Rodrigo, ngunit dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at hinaplos ang buhok ni Valentina. Ang init ng katawan ng asawa ay tila gamot na nagpapatuloy sa kanyang buhay. Ito ang sandaling pinangarap niya sa loob ng maraming taon sa disyerto. Ang mayakap muli ang kanyang asawa nang walang pader ng galit sa pagitan nila. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay muling nagambala. Tumunog ang cellphone ni Valentina na nasa sahig. Isang notification mula sa social media. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang live video ni Sonia. Nasa loob si Sonia ng mansyon. Suot ang paboritong kwintas na perlas ni Nanay Rebecca. Ang kanyang mukha ay puno ng peking lungkot habang nagsasalita sa harap ng kamera. Sa lahat po ng mga kamag-anak at kaibigan, nais ko lang pong ipaalam na dahil sa lumalalang kondisyon ni Nanay Rebecca at sa pagpapabaya ng kanyang sariling anak, wala na po kaming choice kundi dalhin siya sa isang mental facility bukas ng umaga. Para na rin po ito sa kanyang kabutihan. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo habang nakatingin sa screen. Ang kanyang ina, na siyang tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat, ay itatapon na parang basura ng sarili niyang pamilya. Saan dinala ni Sonia ang kanyang ina? At anong klaseng pasilidad ang tinutukoy nito kung ang lahat ng ari-arian ay nakuha na nila? Ang takot at galit ay muling nag-alab sa mga mata ni Rodrigo, isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng ulan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Valentina. Habang si Rodrigo ay abala sa pag-ayos ng kanilang mga kagamitan at pilit na kinakalimutan ang hapdi ng kanyang dibdib, lumabas si Valentina.
Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Tinatahak ang pamilyar na daan patungo sa Marangyang subdibisyon kung saan nakatayo ang mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan, nagbibigay liwanag sa kupas niyang blusa na sadyang malayo sa marangyang buhay na iniwan niya. Pagdating sa tapat ng malaking bakal na gate, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Mula sa kanyang kinaroroonan, masisilip ang malawak na hardin. Doon, sa ilalim ng init ng araw, nakita niya ang kanyang biyenang si Rebecca. Nakaupo ang matanda sa isang wheelchair, ang kanyang mga balat ay tila mas lalong namutla, at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Biglang bumukas ang pintuan ng mansyon, at lumabas si Sonia, suot ang isang mamahaling bestidang kulay pula. Hawak niya ang isang baso ng tubig, ngunit sa halip na ibigay ito ng maayos, padabog niyang inilapag ang baso sa maliit na lamesa sa tabi ni Rebecca, dahilan upang matapon ang tubig sa kandungan ng matanda. Ano ba naman, nanay? Pati paghawak ng baso, hindi niyo na magawa ng tama, ang dumi-dumi niyo na. Ang boses ni Sonia ay puno ng pandidiri. Bawat salita ay parang isang hampas ng latigo sa katahimikan ng hardin. Si Rodrigo, nasaan ang anak ko? Sabi mo darating siya. Ang boses ni Rebecca ay mahina, nanginginig sa takot at pangungulila. Tumawa ng mapait si Sonia, isang tunog na nagpatayo ng balahibo ni Valentina. Hinawakan ni Sonia ang baba ng matanda at pilit itong iniharap sa kanya. Wala na si Rodrigo, nanay. Matagal na kayong kinalimutan ng paborito niyong anak. Nagpapakasasa na iyon sa Dubai kasama ang bago niyang pamilya. Kaya huwag na kayong umasa. Bukas, dadalhin ko na kayo sa lugar kung saan hindi niyo na kami maiistorbo. Naramdaman ni Valentina ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Sonia ay isang malaking kasinungalingan na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng matanda. Gusto niyang sumugod, gusto niyang saktan si Sonia at bawiin ang kanyang biyenan, ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Huwag ngayon, Valentina, mapapahamak ka lang, bulong ng isang lalaki. Lumingon si Valentina at nakita si Mang Gardo, ang anak ng yumaong si Lola Flor, na kapitbahay ng mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mang Gardo, nakikita niyo ba ang ginagawa nila kay Nanay Rebecca? Hikbi ni Valentina. Alam ko, Valentina, matagal nang ganyan si Sonia tuwing wala si Tomas. At may isa pa akong napapansin. Tuwing gabi, may isang itim na sasakyan na pabalik-balik dito tuwing wala si Tomas. Mukhang may mas malalim pang balak ang babaeng iyan, paliwanag ni Mang Gardo habang tinititigan ng mansyon. Bago sila umalis, yumuko si Valentina at pinulot ang isang nalaglag na bulaklak ng sampagita mula sa gilid ng bakod. Ang bango nito ay tila isang paalaala ng mga masasayang araw na lumipas. Inipit niya ito sa kanyang palad, hinahayaan ang bango nito na humalo sa kanyang determinasyon. Sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang magtagumpay si Sonia. Ngunit tila may nakapansin sa kanilang presensya. Tumingin si Sonia sa direksyon ng puno ng akasya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. Nakita niya ang anino ni Valentina na bahagyang nakalabas. Sino yan, Valentina? Ikaw ba yan, pulubi? Sigaw ni Sonia habang mabilis na naglalakad patungo sa gate. Nang hindi makakuha ng sagot, huminto si Sonia sa tapat ng kulungan ng mga asong bantay. Ang mga malalaking Doberman ay nagsimulang magwala. Ang kanilang mga ungol ay puno ng bagsik at gutom. Sige, hanapin niyo ang basurang iyan. Kagatin niyo hanggang sa hindi na makabalik dito. Ang utos ni Sonia habang hinahatak ang kadena upang pakawalan ang mga aso. Ang tunog ng kumakalansing na kadena ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na tumakbo si Valentina at Mang Gardo patungo sa eskinita, ngunit ang malalakas na yabag ng mga asong papalapit ay tila ba abot kamay na sila. Ang takot ay bumalot sa puso ni Valentina, habang ang anino ng mga hayop ay unti-unting lumalaki sa semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Mabilis ang tibok ng puso ni Valentina. Ang bawat pintig ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Ang kalsada ay tila humahaba sa bawat hakbang niya, at ang malalakas na yabag ng mga aso sa likuran niya ay tila nararamdaman na niya sa kanyang batok. Nadulas siya sa isang bahagi ng putikan, naramdaman ang hapdi ng semento sa kanyang tuhod. Ngunit bago pa man siya maabutan ng mga naglalaway na hayop, isang matikas na anino ang humarang sa kanyang harapan. Dito, Valentina, sa likod ko. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng awtoridad at galit.
Hawak niya ang isang mahabang piraso ng kahoy na nakuha niya sa gilid ng daan. Hindi siya nag-atubili, hinarap niya ang mga aso nang walang takot sa kanyang mga mata. Ang mga hayop, na tila nakaramdam ng mas matinding panganib mula sa lalaking ito, ay napatigil at nagsimulang umungol bago dahan-dahang umatras nang makitang hindi sila magtatagumpay. Mabilis na hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Valentina at hinila ito palayo hanggang sa marating nila ang kaligtasan ng mga eskinita kung saan hindi na sila masusundan. Pagdating sa kanilang maliit na kwarto, ang katahimikan ay nababalot ng hinihingal nilang paghinga. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na bahagyang sumasayaw ang apoy sa bawat ihip ng hangin. Pinaupo ni Rodrigo si Valentina sa gilid ng banig. Kumuha siya ng isang malinis na basahan at isang mangkok ng tubig. Dahan-dahan lumuhod siya sa harapan ng asawa. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa construction sa Dubai ay dahan-dahang hinawakan ang sugatang tuhod ni Valentina. Bakit ka pumunta doon ng mag-isa? Alam mong mapapahamak ka. Ang boses ni Rodrigo ay mahina. May halong pag-aalala at hindi matatagong pagmamahal. Gusto ko lang makita si Nanay Rebecca, Rodrigo. Nakita ko kung paano siya saktan ni Sonia. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kanila. Hikbi ni Valentina, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kamay ni Rodrigo. Itinigil ni Rodrigo ang paglilinis ng sugat. Iniangat niya ang kanyang tingin at tinitigan si Valentina sa mga mata. Sa gitna ng kadiliman ng kwarto, ang kanilang mga puso ay tila muling nagtagpo sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Hindi mo kasalanan, Valentina. Ako ang may kasalanan. Inakala ko na ang pagpapadala ng pera ay sapat na para mahalin kayo. Nakalimutan ko na ang pinaka-importanting bagay ay ang narito ako sa tabi niyo. Bulag ako sa tiwala ko kay Kuya Tomas, pero pangako. Simula ngayong gabi, hindi na ako aalis. Sama-sama tayong lalaban. Ang bawat salita ni Rodrigo ay parang isang panunumpa na nakaukit sa hangin. Inabot ni Rodrigo ang pisngi ni Valentina. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang pinunasan ang mga luha nito. May isang kakaibang init na dumaloy sa pagitan nila, isang damdamin na matagal nang nabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan at distansya. Dahan-dahang inilapit ni Rodrigo ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Valentina, isang halik na puno ng respeto, pangako at pag-asa. Niyakap niya ang asawa ng buong higpit, hinahayaan ang bawat tibok ng kanilang puso na magsilbing musika sa gitna ng kanilang kahirapan. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit, nagbibigay ng init sa isa't isa laban sa lamig ng gabi at ng mundo. Habang magkayakap, napansin ni Rodrigo ang isang kakaibang marka sa pulso ni Valentina, isang tuyong paso na tila galing sa sigarilyo o mainit na bakal. Hinawakan niya ito ng maingat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sino ang gumawa nito sa iyo, Valentina? Si Sonia ba? Ang tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi nakasagot si Valentina, tanging ang pagpikit ng kanyang mga mata ang nagsilbing kumpirmasyon. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Rodrigo, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa ilalim ng kanilang pintuan. May isang bagay na itinulak papasok sa loob ng kwarto. Isang lumang kahoy na kahon ang tumambad sa kanila, puno ng alikabok at tila matagal nang itinago. May isang piraso ng papel na nakadikit sa ibabaw nito. May sulat kamay na tila pamilyar kay Valentina. Para kay Valentina, mula sa yumao kong ina, si Lola Flor. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ang kahon ni Lola Flor, ang tanging tao na naging saksi sa lahat ng lihim sa loob ng mansyon habang wala si Rodrigo. Ano ang nilalaman ng kahon na ito na kailangang ibigay sa kanila sa gitna ng kanilang pagtatago? Ang misteryong bumabalot sa kahoy na kahon ay tila isang susi na maaring magbukas ng pintuan patungo sa kanilang hustisya o magdala sa kanila sa mas malalim pang panganib. Dahan-dahang hinipan ni Rodrigo ang makapal na alikabok sa ibabaw ng lumang kahon, dahilan upang magsayawan ang mga maliliit na partikulo sa hangin bago tuluyang humupa sa kanilang mga damit. Ang bawat daliri niya ay maingat na humahaplos sa ukit ng kahoy, tila naghahanap ng lakas mula sa isang bagay na nanggaling sa nakaraan. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng takip ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Kasunod ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak na tila ba matagal na ikinulong.
Sa loob ng kahon, tumambad sa kanila ang isang makapal na notebook na may asul na takip, ilang mga lumang litrato na bahagyang naninilaw na sa gilid, at isang maliit na sobrang puti. Kinuha ni Valentina ang notebook. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay doon ay Pino ngunit halatang gawa ng isang taong nanghihina na ang mga kamay, ang huling pamana ni Lola Flor. Rodrigo, tingnan mo ito, mahinang wika ni Valentina habang binabasa ang mga unang talata. Lahat ng araw na binisita ko siya, lahat ng mangkok ng sopas na dinala ko sa kanya, itinala niya rito. Sabi niya rito, ako lang daw ang nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa habang ang lahat sa mansyon ay abala sa sarili nilang yaman. Napahinto si Valentina sa isang bahagi ng diary kung saan naging mas madilim ang tono ng mga salita. Inilapit ni Rodrigo ang gasera upang mas mabanaagan ang mga ukit ng panulat. Itinala ni Lola Flor ang bawat gabi na nakikita niya ang isang itim na sasakyan na pumarada sa tapat ng mansyon tuwing wala si Tomas. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal ay ang petsang nakasulat sa gitna ng notebook, ang araw kung kailan pinapirma si Rebecca sa mga dokumento. Sabi ni Lola Flor, nakita niya mula sa kanyang bintana kung paano sigawan at takutin ni Sonia si Nanay Rebecca. Basa ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang taong unti-unting pinapatay ng galit. Pinilit daw si Nanay na pumirma sa isang papel habang umiiyak at nagmamakaawa. Sabi pa ni Sonia sa kanya, kung hindi siya pipirma, hinding-hindi na niya makikita si Rodrigo kahit kailan. Isang patak ng luha ang bumagsak sa pahina ng diary, nag-iwan ng mantsa sa mga salitang nagpapatunay ng labis na kasamaan ni Sonia. Ang bawat pahina ay puno ng mga lihim na hindi kailanman naisambit ni Lola Flor noong siya ay nabubuhay pa. Isang tahimik na saksi na ngayon ay nagsasalita mula sa kabilang buhay. Ramdam ni Rodrigo ang pagkirot ng kanyang puso para sa kanyang ina. Ang sakripisyong ginawa ni Rebecca para lamang sa kanyang kaligtasan ay isang utang na hinding-hindi niya mababayaran ng anumang yaman. May iba pa rito, wika ni Valentina habang kinukuha ang maliit na sobre sa ilalim ng notebook. Sa loob nito, naramdaman nila ang isang matigas at maliit na bagay, isang USB flash drive. Sa gitna ng kahirapan at kawalan ng teknolohiya sa loob ng mansyon, hindi nila akalain na nakapag-imbak si Lola Flor ng ganitong klaseng ebidensya sa tulong ng kanyang anak. Kailangan nating malaman kung ano ang laman nito, Valentina, matigas na wika ni Rodrigo. Dito nakasalalay ang ating buhay. Kinuha ni Rodrigo ang kanyang lumang jacket at inalalayan ang asawa. Lumabas sila ng paupahan sa gitna ng gabi, tinatahak ang madidilim na eskinita hanggang sa makahanap sila ng isang maliit na computer shop o paisonet na bukas pa sa kanto. Ang tunog ng mga bentilador ng computer at ang malamlam na asul na liwanag mula sa mga monitor ang tanging nagbibigay ng buhay sa lugar. Inasinta ni Rodrigo ang isang computer sa pinakasulok upang walang makakita sa kanila. Ang tunog ng pagpasok ng flash drive sa port ay tila isang malakas na tibok ng puso sa pandinig ni Rodrigo. Nag-load ang mga files. Isang folder ang naroon na may pangalang Ang Katotohanan. Nang i-click ni Rodrigo ang tanging video file na naroon, lumitaw ang isang malabo, ngunit malinaw na imahe ng hardin ng mansyon sa gabi. Kitang-kita doon ang isang pamilyar na mukha na nakikipag-usap ng malapitan kay Sonia. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang parehong lalaking madalas makitang bumababa mula sa itim na sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Ang lalaking iyon ay hindi estranghero. Siya ang taong pinagkatiwalaan nila sa mga legal na usapin ng pamilya noong wala si Rodrigo. Ang mukha sa screen ay tila nanunukso sa kanila, habang ang tunog ng mahinang pag-uusap sa video ay unti-unting naglalantad ng isang mas malaki at mas talamak na sabwatan. Hindi lang si Sonia ang kalaban natin, Rodrigo. Bulong ni Valentina, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng takot at pagkamangha. Matagal na nila itong pinaplano. Sino ang lalaking nasa video at ano ang kinalaman niya sa tuluyang pagbagsak ng pamilya Sandoval? Ang misteryong bumabalot sa flash drive ni Lola Flor ay tila isang malalim na balon na kapag sinisid ay maaring magdulot ng kanilang kaligtasan o tuluyang pagkalunod sa panganib. Isang pirma na lang, Javier, at mapapasatin na ang lahat ng ari-arian. Hindi na kailangan pang malaman ni Tomas ang tungkol sa bahaging ito ng ating kasunduan. Ang boses ni Sonia sa video
ay parang isang malalamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Rodrigo. Sa loob ng madilim at masikip na pisonet shop, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam at kumukurap-kurap na monitor ng computer. Nakatitig si Rodrigo sa screen, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumabaon na ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon, si Attorney Javier. Ang bawat halakhak ni Sonia at ang mapanuring ngiti ni Javier sa video ay tila mga hiyaw ng pagtataksil na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang hangin sa loob ng shop ay tila nauubos, nagiging mabigat at amoy kalawang habang pinapanood nila kung paano pinaghati-hatian ng dalawa ang mga bunga ng kanyang paghihirap sa ibang bansa. Hindi lang pala si Rodrigo ang niloloko ni Sonia, maging ang sarili nitong asawa na si Tomas ay pinagtataksilan din nito para sa sariling kasakiman. Rodrigo, si Attorney Javier, bulong ni Valentina, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pagkamangha. Siya ang nag-ayos ng lahat ng papeles namin noon. Sabi niya, legal daw ang lahat at para sa ikabubuti ni Nanay Rebecca. Ginamit niya ang batas para pagnakawan tayo. Nararamdaman ni Rodrigo ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Isang hapdi na hindi kayang pawiin ng kahit anong tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, hindi dahil sa aircon ng shop, kundi dahil sa katotohanang ang hustisya na kanyang inaasahan ay nasa kamay ng isang kriminal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalaala na ang kalaban nila ay hindi lamang isang babaeng sakim, kundi isang lalaking bihasa sa pagmamanipula ng katotohanan. Kailangan nating makuha ang mga orihinal na dokumento, Valentina. Kung nasa kanya ang mga pekeng deed of donation, kailangan nating malaman kung saan niya ito itinatago. Ang boses ni Rodrigo ay naging matigas at seryoso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong silang na determinasyon. Nagpasya si Rodrigo na magmanman sa opisina ni Attorney Javier kinabukasan. Bago siya umalis sa kanilang munting silid, nilapitan siya ni Valentina. Sa gitna ng kanilang kahirapan, ang bawat maliit na kilos ay nagiging mas mahalaga. Dahan-dahang inabot ni Valentina ang kwelyo ng kupas at lumang kamiseta ni Rodrigo. Maingat itong inayos at pinatag ang mga lukot nito. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa balikat ng asawa, isang tahimik na paraan ng pagsasabi na hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Mag-iingat ka, Rodrigo. Huwag mong hahayaan na saktan ka nila muli. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka pa sa akin, mahinang wika ni Valentina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-ibig. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Valentina at idinampi ito sa kanyang pisngi, ninanamnam ang init at lambot nito sa gitna ng magaspang niyang palad. Ang sandaling iyon ay tila isang panalangin, isang pangako na kahit gaano kalakas ang unos, ay mananatili silang magkasama. Nagtungo si Rodrigo sa tapat ng gusali kung saan matatagpuan ang law firm ni Javier. Mula sa malayo, pinanood niya ang bawat taong pumapasok at lumalabas. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang bawat kilos niya ay binabantayan din mula sa malayo. Habang naglalakad siya pauwi sa masikip na eskinita ng squatters area, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa hangin. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila sumasabay sa bawat hakbang niya. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga batang naglalaro o ng mga kapitbahay na nag-uusap. Ito ay mabibigat, mabilis, at sadyang sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya sa isang sulok, nakita niya ang anino ng isang lalaking nakasuot ng itim, mabilis na nagtatago sa likod ng isang pader. Ang kapahasok, ang kaba sa dibdib ni Rodrigo ay tila isang mabilis na tambol. Alam na ba ni Javier na may hawak silang ebidensya? O sadyang hindi pa natatapos si Sonia sa pagpapahirap sa kanila? Ang bawat kanto ng eskinita ay tila nagiging isang bitag, at ang kadiliman ng gabi ay tila may dalang panganib na hindi pa niya nakikita. Nang marating ni Rodrigo ang tapat ng kanilang pintuan, ang tunog ng papalapit na mga yabag sa kanyang likuran ay lalong bumilis. Sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, ang bawat hinga ni Rodrigo ay tila naririnig na ng kanyang sinusundan. Mabilis ang bawat paghinga ni Rodrigo, ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng pagtakbo at kaba. Pagpasok niya sa maliit nilang silid, agad niyang isinara ang pinto at ipinatong ang mabigat na lumang cabinet sa harap nito upang magsilbing harang.
Ang tunog ng pagkaskas ng kahoy sa semento ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo, isang hiyaw ng desperasyon sa gitna ng panganib. Rodrigo, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Valentina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa asawang hapong-hapo. Sundan nila ako, Valentina. Alam na nila, hinihingal na tugon ni Rodrigo. Hindi pa siya natatapos magsalita nang marinig nila ang mabibigat na yabag sa labas ng kanilang pintuan. Ang marahas na paghampas ng kamao sa manipis na kahoy ay nagpayanig sa buong silid. Bawat kalabog ay parang isang dagok sa kanilang mga puso. Ang mga boses sa labas ay puno ng awtoridad at banta. Mga lalaking hindi marunong tumanggap ng hindi bilang sagot. Buksan niyo ito, Sandoval. Alam naming may hawak kayo. Ibigay niyo sa amin ang flash drive kung ayaw niyo pang mamatay ng maaga. Ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Ang boses nito ay parang kalawang na kumakaskas sa bakal. Sa halip na magpadaig sa takot, mabilis na kumilos si Valentina. Kinuha niya ang notebook ni Lola Flor at ang flash drive mula sa ibabaw ng lamesa. Sa ilalim ng kanilang banig, may isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na bahagyang nakaangat. Maingat ngunit mabilis niyang isinilid doon ang kanilang tanging pag-asa at ibinalik ang takip. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na pag-unawa na kahit anong mangyari, hindi nila ibibigay ang katotohanan. Lumapit si Rodrigo kay Valentina at hinawakan ang kamay nito ng buong higpit sa gitna ng dilim. Mararamdaman ang panginginig ng kanilang mga palad, ngunit ang init ng kanilang pagkakaisa ay tila isang kuta na hindi kayang gibain ng anumang dahas. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay sumasabay sa bawat paghampas sa pinto, isang ritmo ng laban at paninindigan. Hindi namin bubuksan ito. Umalis na kayo bago pa kami tumawag ng pulis. Sigaw ni Rodrigo, pilit na pinatatag ang boses sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Tumigil ang paghampas sa pinto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa ingay ng kaguluhan. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig nila ang isang mahinang pagtawa. Isang tawang puno ng lason. Sige, Sandoval. Manatili kayo dyan sa lungga nyo. Pero tandaan nyo ito. Pinapasabi ni Sonia, bukas na bukas din, ililipat na namin ang nanay mo sa isang pasilidad na hinding-hindi nyo mahahanap. Doon siya mabubulok hanggang sa huling hininga niya. Maligayang pagtulog sa inyong dalawa. Ang tunog ng papalayong mga yabag ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Rodrigo. Ang bawat hakbang ng mga ito ay paalaala na ang oras ay mabilis na nauubos para sa kanyang ina. Nang tuluyang mawala ang ingay sa pasilyo, napaluhod si Rodrigo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Niyakap siya ni Valentina mula sa likuran. Ang kanyang noo ay idinikit sa balikat ng asawa. Ang kanilang pagdurusa ay tila wala ng katapusan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng kanilang pagmamahal ang tanging natitirang sandata. Kailangan nating iligtas si Nanay Valentina. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang saktan nila siya muli. Ang bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding determinasyon. Nang magbukas ang umaga, nagtungo si Rodrigo sa mansyon, umaasang mahaharang niya ang sasakyang maglalayo sa kanyang ina. Ngunit pagdating niya sa tapat ng malaking gate, ang katahimikan ng paligid ay tila isang masamang babala. Mabilis siyang pumasok sa loob, hindi inintindi ang mga gwardiya, at dumiretso sa silid ni Rebecca. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit tanging hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay maayos na nakatiklop, ang wheelchair ay nasa sulok at walang laman. Ang silid na dati ay puno ng amoy ng kanyang ina, ay ngayon ay malamig at tila matagal nang iniwan. Wala na si Rebecca. Nasaan ang kanyang ina? At anong klaseng impyerno ang pinagdalhan sa kanya ni Sonia? Nasaan ang nanay, Kuya Tomas? Nasaan ang sarili nating ina? Ang boses ni Rodrigo ay yumanig sa mga pader ng mansyon, isang hiyaw ng anak na pinagtaksila ng sariling dugo. Namumula ang kanyang mga mata habang hinihingal na nakatitig sa kanyang Kuya Tomas na nakatayo sa gitna ng bakuran, hawak ang isang baso ng kape na tila nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Tomas. Inilalantad ang bawat linya ng pag-aalinlangan at kahihiyan sa kanyang mukha. Rodrigo, para sa ikabubuti ni nanay ang ginagawa namin. Hindi mo siya kayang alagaan sa kalagayan mo ngayon, mahinang tugon ni Tomas.
hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Alalahanin mo, nung bata tayo, ako ang nagtrabaho para makapag-aral ka. Ako ang nagsakripisyo para sa pamilyang ito. May utang na loob ka sa akin, Rodrigo. Ang salitang utang na loob ay parang isang laso na dumaloy sa pandinig ni Rodrigo. Ito ang parehong linyang paulit-ulit na ginagamit ni Tomas para takpan ang kanyang mga pagkukulang. Utang na loob? Binayaran ko iyan ng bawat taon na nagpakapuyat ako sa Dubai, kuya. Bawat sentimong ipinadala ko sa iyo, sa asawa mo. Pero anong ginawa nyo? Ninakawan nyo ako at ngayon, pati ang nanay natin ay itinapon nyo. Sigaw ni Rodrigo, humahakbang pasulong ng may bantang dahas. Ngunit bago pa man makalapit si Rodrigo, bumukas ang pintuan ng mansyon at lumabas si Sonia. Ang kanyang mukha ay puno ng peking luha, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang nagkukunwaring natatakot. Tomas, iligtas mo ako. Sasaktan niya ako gaya ng ginawa niya kay Valentina. Ang tili ni Sonia, isang masterclass ng gaslighting. Galit siya dahil kinuha natin ang mga papeles. Pero ginawa lang naman natin iyon para hindi niya maibenta ang bahay para sa kanyang mga bisyo. Ang marahas na pag-init ng ulo ni Tomas ay tila isang sumasabog na bulkan. Sa ilalim ng impluwensya ng asawa, itinaas niya ang kanyang kamao at mabilis na isinuntok sa mukha ni Rodrigo. Ang tunog ng pagtama ng buto sa laman ay umalingaw-ngaw sa bakuran, kasunod ang pagbagsak ni Rodrigo sa damuhan. Naramdaman ni Rodrigo ang malapot at malansang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim sa tindi ng sakit. Hindi sa suntok, kundi sa katotohanang ang sarili niyang kapatid ang gumawa nito sa kanya. Umalis ka na rito, Rodrigo. Huwag mo nang babalikan ang pamilyang ito. Ang huling sigaw ni Tomas habang hila-hila siya ni Sonia pabalik sa loob ng mansyon. Naiwan si Rodrigo sa lupa, dahan-dahang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagmatyag. Nakita niya ang isang piraso ng papel na nalaglag mula sa bulsa ni Sonia nang magkunwari itong natatakot kanina. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang pagbangon, kinuha niya ang papel at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa bago pa siya makita ng mga gwardya. Paglayo niya sa mansyon, sa isang tahimik na sulok, binuksan ni Rodrigo ang papel. Isa itong reseta ng gamot, ngunit sa likod nito ay may nakasulat na address at isang numero ng telepono na may pangalang Javier Facility. Nang marating ni Rodrigo ang nasabing lugar kasama si Valentina, ang kanilang mga puso ay tila binabalot ng yelo. Hindi ito isang ospital, hindi rin ito isang nursing home na may mga nurse at maayos na kagamitan. Sa harap nila ay isang abandonadong bodega sa dulo ng isang masukal na kalsada. Ang mga pader nito ay puno ng kalawang at lumot, at ang paligid ay nababalutan ng katahimikan na tila ba may itinatagong malalim na sementeryo. Ang tanging maririnig ay ang kalawangin at nakakakilabot na tunog ng kadena na humahampas sa bakal na pintuan sa tuwing hinihipa ng hangin. Dito ba nila dinala si Nanay Rodrigo? Bulong ni Valentina, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng takot. Bodega ito ni Attorney Javier. Anong gagawin nila kay nanay sa loob ng lugar na ito? Ang dilim ng bodega ay tila isang malaking bibig na handang lumamon sa sinumang mga has na pumasok. Alam ni Rodrigo na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa panganib para sa kanyang ina. Ang hangin sa loob ng bodega ay may halimuyak ng kalawang at luma, isang amoy na tila nanunubok sa bawat hininga ni na Rodrigo at Valentina. Ang bawat hakbang nila sa madilim na pasilyo ay maingat, iniilagan ang mga basag na salamin at mga kalawanging yero na nakakalat sa sahig. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanila ay ang maputlang sinag ng buwan na dumadaan sa mga butas ng kisame, nagmimistulang mga daliri ng multo na itinuturo ang daan patungo sa kailaliman ng impyernong iyon. Nang marating nila ang pinakadulo ng bodega, narinig ni Rodrigo ang isang mahinang kaluskos, isang tunog ng bakal na kumakaskas sa semento. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang pintong gawa sa mabigat na bakal. Ang tunog ng pagpihit ng bisagra ay tila isang mahabang hiyaw ng pagdurusa sa gitna ng katahimikan. Doon, sa gitna ng isang malamig at madilim na sulok, nakita nila si Rebecca. Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang isang paa ay nakatali ng kadena sa isang poste ng bakal. Ang kanyang suot na bestida ay madumi na at punong-puno ng mantsa, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng ginaw.
Siya ay tila isang aninong unti-unting nilalamon ng kadiliman. Nanay Psiday. Nanay Rebecca. Ang bulong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila mawawalan ng lakas. Dahan-dahang iniangat ng matanda ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malabo at puno ng pagkalito. Ngunit nang mamukhaan ang anino ng kanyang anak, ang kanyang mga tuyot na labi ay bahagyang gumalaw. Rodrigo? Anak ko, ikaw ba iyan? Ang boses ni Rebecca ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, mahina at punong-puno ng pangungulila. Akala ko iniwan mo na ako. Sabi ni Sonia, sumama ka na raw sa iba na hindi mo na ako kailangan. Napaluhod si Rodrigo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na hinawakan. Ang nanlalamig at nanginginig na mga kamay ni Rebecca. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Rodrigo ay tila isang dalisdis ng pagsisisi na humahalik sa kulubot na balat ng kanyang ina. Ang sakit ng pagiging isang OFW, ang lahat ng taon na nagpakapuyat siya sa disyerto para lamang magpadala ng pera, ngunit nawalan ng oras para sa tanging taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, nanay. Patawarin mo ang anak mo. Hikbi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hinding-hindi na ako aalis. Nandito na ako, nanay. Hindi kita pababayaan. Mabilis na kumilos si Valentina. Kumuha siya ng isang maliit na bato at maingat na kinalas ang kandado ng kadena. Ang bawat tunog ng bakal na naghihiwalay ay tila isang kanta ng kalayaan para sa kanila. Nilapitan niya ang kanyang biyenan at hinubad ang kanyang sariling jacket upang ibalot sa nanginginig na katawan ni Rebecca. Gamit ang kanyang hininga, pilit niyang pinainit ang mga daliri ng matanda. Isang kilos ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait ni Sonia. Kailangan na nating umalis dito, Rodrigo. Baka bumalik ang mga gwardya ni Javier. Babala ni Valentina habang inaalayan si Rebecca na tumayo. Sa gitna ng kanilang pagtakas, nakita ni Valentina ang isang makulay na papel na nakadikit sa isang lamesa sa labas ng kwarto. Kinuha niya ito at binasa sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng pagkamangha at galit. Rodrigo, tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila pinatay si nanay. Wika ni Valentina habang ipinapakita ang papel. Isa itong marangyang imbitasyon. Bukas ng gabi ay gaganapin ang isang malaking fiesta sa mansyon. Ang ika-80 kaarawan ni Rebecca. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga matataas na opisyal at negosyante na inimbitahan ni Sonia. Gagamitin ni Sonia ang kaarawan ng matanda upang ipakita sa lahat na siya ay isang mapagmahal na manugang, habang sa katotohanan ay itinago niya ang matanda sa isang bodega upang doon mabulok. Gagamitin niya si nanay para sa kanyang sariling interes. Ang boses ni Rodrigo ay tila isang dumadagundong na kulog. Gagawa siya ng isang malaking dula-dulaan sa harap ng maraming tao habang tayo ay naghihirap. Isang matinding plano ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Rodrigo. Ang pista na inihanda ni Sonia para sa kanyang sariling karangalan ay magiging entablado para sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit paano nila mailalantad ang katotohanan kung ang buong mansyon ay babantayan ng mga tauhan ni Javier at ang lahat ay naniniwala sa mga matatamis na salita ni Sonia? Ang bawat hakbang nila palabas ng bodega ay puno ng kaba, ngunit ang bawat tibok ng puso ni Rodrigo ay nakatuon na sa paparating na bukas. Ang araw ng paghuhukom para sa mga ahas na nanahan sa kanyang tahanan. Ang gabi ay nababalutan ng isang kakaibang katahimikan. Tila ang mundo ay humihinga ng malalim bago ang pagdating ng isang malakas na unos. Sa loob ng isang maliit na bahay sa dulo ng isang payapang barangay, malayo sa ingay ng lungsod at sa mapanuring mga mata ni Sonia, pansamantalang nakahanap ng kalinga ang pamilya Sandoval. Ang bawat ihip ng hangin sa labas na humahaplos sa mga dahon ng puno ng mangga ay tila isang himig ng panalangin para sa kanilang kaligtasan. Maingat na inilapag ni Valentina ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap ni Rebecca. Ang usok na nanggagaling sa pagkain ay tila sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng luya at pag-asa. Dahan-dahan kinuha ni Valentina ang kutsara at hinipan ang mainit na lugaw bago ito itapat sa mga labi ng kanyang biyenan. Kain na po kayo, nanay. Masarap ito, nilagyan ko ng maraming pagmamahal. Ang boses ni Valentina ay malambot, punong-puno ng kalinga na matagal nang ipinagkait sa matanda.
Ang bawat subo ni Rebecca ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang unti-unting pagbabalik ng liwanag. Ang lugaw na iyon ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng pagbawi sa kanyang dangal na tinapak-tapakan sa loob ng madilim na bodega. Pinapanood sila ni Rodrigo mula sa pintuan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng emosyon. Ang makita ang kanyang asawa at ina na magkasama at ligtas ay ang tanging kayamanan na hindi kayang tapatan ng lahat ng dolyar na kinita niya sa Dubai. Rodrigo, lumapit ka rito, Magnanat, tawag ni Valentina. Lumapit si Rodrigo at humawak sa kamay ng kanyang ina. Nanay, bukas na ang huling gabi ng kanilang pagtatago sa likod ng kasinungalingan. Hindi na tayo magtatago sa dilim. Ibabalik natin ang lahat. Sa kabila ng kanilang kaligtasan, alam ni Rodrigo na hindi sapat ang pagtakas. Kailangan nilang harapin ang kaaway sa mismong entablado na inihanda nito. Sa tulong ng isang tapat na investigador na dati ring naging kaibigan ni Rodrigo, sinuri nilang muli ang notebook ni Lola Flor at ang mga video sa flash drive. Ang bawat detalye ay maingat na inihanay, ang mga petsa, ang mga mukha, at ang mga salitang magsisilbing pako sa krus ni Sonia at Javier. Hindi tayo gagamit ng dahas, Rodrigo. Paliwanag ng investigador habang tinititigan ang mga ebidensya. Sa kultura nating mga Pilipino, ang pinakamasakit na parusa ay ang hiya. Bukas, sa harap ng lahat ng mga bisitang inimbitahan ni Sonia, doon natin huhubaran ang kanyang pagkatao. Hahayaan nating ang katotohanan ang gumibas sa mansyong itinayo niya sa kasinungalingan. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Sandoval, abala si Sonia sa paghahanda para sa kanyang pinakamalaking palabas. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin, tinititigan ang kanyang sarili habang isinusukat ang isang napakagandang bestida na gawa sa mamahaling tela. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang pagyakap sa kapangyarihang inagaw niya. Tomas, siguraduhin mong maayos ang lahat ng dekorasyon sa labas. Ang utos ni Sonia sa kanyang asawa, ang boses niya ay puno ng kapangyarihan. Gusto ko lahat ng matataas na tao na darating bukas ay makita kung gaano tayo kayaman at kung gaano natin minamahal ang iyong ina. Isang pagkakamali lang at alam mo ang mangyayari. Si Thomas, na tila isang aninong nawalan na ng sariling bait, ay tumango lamang. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalinlangan. Mula nang mawala si Rebecca sa bodega, hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Ngunit sa tuwing magtatanong siya, laging may handang kwento si Sonia na si Rodrigo raw ang dumukot sa matanda para manghingi ng ransom at kailangan nilang ituloy ang pista para hindi mahalata ng mga tao ang gulo sa pamilya. Isang malupit na gaslighting na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ni Tomas. At huwag mong kakalimutan, Tomas, dagdag ni Sonia habang kinukulayan ang kanyang mga labi ng matingkad na pula. Darating ang ating espesyal na bisita, ang taong magsisiguradong hinding-hindi na makakabalik si Rodrigo sa buhay natin. Kailangan nating maging perpekto. Sino ang espesyal na bisitang ito na tinutukoy ni Sonia? Ang kaba sa dibdib ni Valentina ay hindi mawala-wala habang naghahanda sila para sa kinabukasan. Alam nilang papasok sila sa kuta ng kaaway at sa sandaling bumukas ang mga pintuan ng mansyon, wala na silang babalikan. Bago matulog, dinalaw ni Rodrigo ang kanyang ina sa silid. Nakita niyang payapang natutulog si Rebecca. Yakap-yakap ang isang lumang litrato ng kanilang pamilya. Hinaplos ni Rodrigo ang noo ng ina at bumulong sa kadiliman. Bukas, nanay. Bukas matatapos na ang gabi. Sa labas, ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap, naghihintay sa pagsapit ng umaga na magdadala ng hustisya o tuluyang pagkawasak. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang mabilis na tibok ng puso, sumasabay sa kaba at determinasyon ni Rodrigo at Valentina. Nagniningning ang mansyon ng mga Sandoval sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Tila ba bawat kristal nito ay sumasalamin sa yaman at kapangyarihang inagaw mula sa tunay na may-ari. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak at ang samyo ng masasarap na putahe ay humahalo sa halakhakan ng mga matataas na tao sa lipunan. Mga politiko, mga tanyag na negosyante, at mga abogadong nakasuot ng plansadong Amerikana. Sa gitna ng bulwagan, ang musika mula sa isang string quartet ay marahan at swabe, ngunit para sa isang taong nakakaalam ng katotohanan, ang bawat nota ay tila isang babala ng paparating na unos. Nakatayo si Sonia sa gitna ng entablado,
Suot ang kanyang kulay gintong bestida na kumikinang sa bawat galaw ng ilaw. Hawak niya ang isang kopa ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng isang tagumpay na tila ba hinding-hindi na mababawi. Lumapit siya sa mikropono, ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng peking pagsusumamo na sadyang nakakairita sa pandinig ng sinumang nakakakilala sa kanyang tunay na kulay. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ika-80 kaarawan ng aming minamahal na si Nanay Rebecca. Simula ni Sonia, habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata, na tila ba may luhang lalabas. Humihingi po kami ng paumanhin dahil kasalukuyang nagpapahinga si Nanay sa kanyang silid sa itaas. Alam niyo naman po, sa kanyang edad, madali na siyang mapagod. Ngunit ang gabing ito ay para sa kanya bilang pasasalamat sa pag-aaruga niya sa pamilyang ito. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay parang mga saksak sa dibdib ni Tomas na nakatayo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng direkta sa madla. Alam niya ang dumi sa likod ng magandang dula-dulaang ito, ngunit ang takot niya kay Sonia at ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila mga kadenang pumipigil sa kanya. Ngunit ang dula-dulaan ni Sonia ay biglang naputol. Ang malaking pintuan ng mansyon ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa pader ay umaling-aungaw sa buong bulwagan, dahilan upang mapatigil ang musika at bawat tawanan. Mula sa labas ng pintuan, ang dilim ng gabi ay tila pumasok sa loob, dala ang 3 aninong dahan-dahang naglalakad, patungo sa gitna ng liwanag. Pumasok si Rodrigo, ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang katarungang matagal nang ipinagkait. Kasunod niya si Valentina, na tila isang reynang bumalik mula sa pagkakatapon. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad at tapang. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal sa lahat ay ang taong akay-akay nila sa gitna. Si Rebecca. Ang matanda ay nakasuot ng isang simpleng asul na bestida, ngunit sa kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot na nandoon noong siya ay nasa bodega. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila ba muling nagmamay-ari sa bawat pulgada ng mansyon. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa buong mansyon. Ang bawat bisita ay napanganga. Ang mga kopa ng alak ay tila ba malalaglag mula sa kanilang mga kamay habang tinititigan ang matandang babaeng kakasabi lang ni Sonia na nagpapahinga sa itaas. Nanay Rebecca, ang bulong ng isang bisita, isang tunog na mabilis na kumalat sa buong silid. Namuti ang mukha ni Sonia. Ang kopa ng alak sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa tumapo ng pulang likido sa kanyang gintong bestida. Tila ba isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagiging mapanlinlang. Mabilis siyang bumaba sa entablado. Ang kanyang mukha ay pilit na ibinalik sa isang ekspresyon ng pagkagulat at saya. Rodrigo, Valentina, salamat sa Diyos, ibinalik niyo ang nanay. Sigaw ni Sonia. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng panginginig. Hinarap niya ang mga bisita, ang kanyang mga kamay ay nakabukas na parang isang biktima. Mga kaibigan, narito po ang mga taong dumukot sa aking biyenan, sila Rodrigo at Valentina. Gusto nilang manghingi ng ransom para sa sarili nilang ina. Mga gwardya, anong tinitingnan niyo dyan? Hulihin sila, tumawag kayo ng pulis. Ang mga gwardya ni Javier ay nagsimulang gumalaw. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang babala ng karahasan. Ngunit bago pa man sila makalapit, tumayo si Rebecca ng tuwid at tinitigan si Sonia ng diretso sa mga mata. Isang titig na hindi puno ng galit, kundi isang malalim na pagkaawa. Isang pagkaawa sa isang kaluluwang tuluyan ng nilamon ng sariling kasamaan. Sonia, sapat na. Ang mahinang boses ni Rebecca ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw sa loob ng silid. Hindi natinag si Sonia. Inagaw niya ang mikropono mula sa malapit na table at nagsimulang umiyak ng malakas. Isang histeryang idinisenyo upang makuha ang simpatya ng lahat. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Baliw na si Nanay Rebecca. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Si Rodrigo ang nagnakaw sa atin. Siya ang traidor. Nakatayo lang si Rodrigo. Ang kanyang mukha ay tila isang bato sa gitna ng unos. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban sa mga gwardya. Sa halip, itinuro niya ang dambuhalang projector screen sa likod ng entablado, ang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng masayang pamilya. Sonia, tingnan mo ang screen. Ang malamig na boses ni Rodrigo ay nagpatahimik sa lahat.
Ipakita natin sa kanila ang tunay na dula-dula ang inihanda mo. Ang bawat ilaw sa mansyon ay biglang namatay, naiwan ang nakabibinging kadiliman bago muling magliwanag ang dambuhalang screen. Isang pamilyar na tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang tunog na magbabago sa kapalaran ng lahat ng naroroon. Ang dambuhalang projector screen ay nagliwanag sa gitna ng kadiliman. Ang asul na sinag nito ay tumatama sa mga mukha ng mga bisitang tila mga estatwang hindi makagalaw. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Hindi ito boses ng isang biktima, kundi boses ng isang mandaraya na kampante sa kanyang tagumpay. Isang pirma na lang, Javier, at mapapasatin na ang lahat. Hindi na kailangan pang malaman ni Tomas ang tungkol sa bahaging ito ng ating kasunduan. Masyado siyang tanga at walang silbi para maintindihan ang ganitong kalaking pera. Ang bawat salita ni Sonia sa video ay parang mga kidlat na tumatama sa pundasyon ng mansyon. Kitang-kita sa screen ang kanyang mukha, malinaw at walang pag-aalinlangan, habang nakikipaghalikan kay Attorney Javier sa mismong hardin kung saan idinadaos ang pista. Ang bawat bisita ay napasinghap. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga matataas na opisyal na kanina lamang ay nakangiti kay Sonia ay dahan-dahang umatras. Tila ba ayaw mahawahan ng dumi ng kanyang pagkatao? Napaluhod si Tomas sa gitna ng sahig. Ang kopa ng alak sa kanyang kamay ay bumagsak at nabasag sa libu-libong piraso. Tila ba sumasalamin sa kanyang sariling mundo. Ang bawat nota ng katotohanan mula sa video ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang dangal, ang asawang pinagkatiwalaan niya, higit pa sa sarili niyang kapatid, ay itinuturing lang pala siyang isang kasangkapan, isang tanga na madaling manipulahin. Hindi totoo yan. Fake news yan. Inedit yan ni Rodrigo. Ang sigaw ni Sonia, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa projector upang sirain ang cable, ngunit hinarangan siya ni Valentina. Humakbang si Valentina pasulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng katarungan at isang matinding puot na matagal na niyang kinimkim. Isang malakas na tunog ng pagtama ng kanyang palad sa pisngi ni Sonia ang yumanig sa bulwagan. Isang sampal na kumakatawan sa bawat patak ng luha ni Nanay Rebecca, sa bawat sugat ni Rodrigo sa Dubai, at sa bawat gabing nagdusa sila sa putikan. Napasandal si Sonia sa pader, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang gintong bestida ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat. Iyan ay para sa lahat ng mga kasinungalingan mo, Sonia. Ang boses ni Valentina ay matigas at puno ng awtoridad. Ang yaman na ninakaw mo ay hindi kailanman magiging sapat para takpan ang baho ng iyong kaluluwa. Mula sa likuran ng mga bisita, pumasok ang investigador kasama ang 3 pulis na nakasuot ng uniforme. Kasunod nila ang anak ni Lola Flor, bitbit ang orihinal na diary na naging susi sa lahat. Ang tunog ng mga posas na inilabas ng mga pulis ay tila isang pinal na hatol para sa lahat ng kasamaan sa loob ng mansyong yon. Attorney Javier, Sonia Sandoval, inaaresto namin kayo sa kasong falsification of public documents, serious illegal detention at fraud. Ang seryosong wika ng opisyal habang nilalapitan ng dalawa. Sinubukan ni Attorney Javier na tumakas patungo sa likod na pinto, ngunit mabilis siyang naharang ng mga tauhan ng batas. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay basang-basa ng pawis ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Rodrigo ang kanyang kuya Tomas na nakahandusay pa rin sa sahig at tahimik na humihikbi. Maraming tao ang umaasang susuntukin ni Rodrigo ang kapatid o kaya ay mumurahin ito dahil sa pagiging bulag. Ngunit lumuhod si Rodrigo sa tabi ni Tomas at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Sa halip na dahas, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Rodrigo. Kuya, tama na, nandito na ako, tapos na ang lahat. Ang bulong ni Rodrigo, ang boses niya ay nanginginig din sa tindi ng emosyon. Ang sandaling iyon ay tila nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang bawat bisita ay nakasaksi hindi lamang sa pagbagsak ng isang kontrabida, kundi sa muling pagkabuo ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang huling desperadong kilos ang inihanda ni Sonia. Nang mapansin niyang palapit na ang mga pulis upang pusasan siya, mabilis niyang kinuha ang isang matalas na kutsilyo mula sa lamesa ng mga putahe. Ang kislap ng patalim sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang babala ng kamatayan.
Sa isang iglap, tumakbo siya patungo kay Valentina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng pagkabaliw. Kung babagsak ako, isasama kita, Valentina. Wala kang matitirang kaligayahan. Ang hiyaw ni Sonia habang itinatarak ang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Ang kanyang buong katawan ay tila bumagal ang kilos habang nakikita ang patalim na papalapit sa kanyang asawa. Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay tila tumigil, naghihintay sa huling dumanak na dugo sa gabing ito ng paghuhukom. Ang kislap ng bakal ay tila humihiwa sa hangin, isang mabilis at nakamamatay na guhit na nagbabantang tapusin ang lahat ng katuwaan sa loob ng bulwagan. Sa isang iglap, bago pa man madampi ng patalim ang dibdib ni Valentina, isang anino ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Ang tunog ng pagkunit ng tela at ang marahas na pagtama ng katawan sa sahig ay umalingaw-ngaw, kasunod ang isang mahabang buntong hininga ng sakit. Si Tomas. Sinalag niya ang kutsilyo gamit ang kanyang sariling braso. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa tindi ng hapdi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may pagsisisi kay Valentina at Rodrigo. Ito ang kanyang huling paraan ng pagbabayad sala, isang sakripisyo para sa pamilyang hinayaan niyang wasakin ng kanyang sariling kahinaan. Ang kutsilyo ay bumagsak sa makintab na semento, lumilikha ng isang matunog na paalaala ng isang marahas na pagtatapos. Hulihin siya, huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Ang sigaw ng opisyal habang mabilis na pinalibutan ng mga pulis si Sonia. Ang hiyaw ni Sonia ay tila hiyaw ng isang hayop na nasugatan. Isang matinis at nakakakilabot na tunog na yumanig sa mga chandelier ng mansyon. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang gintong bestida ay gusot-gusot, at ang kanyang buhok ay nakakalaylay sa kanyang mukha. Nawala na ang bawat bakas ng kanyang kagandahan. Tanging ang kapangitan ng kanyang kaluluwa ang natira para makita ng lahat. Sa bawat sigaw niya ng sumpa, ang kanyang boses ay unti-unting humihina hanggang sa malunod ito sa tunog ng sirena ng pulis sa labas. Samantala, dinala si Attorney Javier na nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa likuran, tila isang basang sisiw na nawalan ng bawat hibla ng kanyang pagiging arogante. Ang kanyang karera, ang kanyang yaman, at ang kanyang dangal ay tuluyan ng gumuho sa isang gabi. Nilapitan ni Rodrigo ang kanyang Kuya Tomas na kasalukuyang ginagamot ng mga paramedic. Ang bawat haplos ni Rodrigo sa balikat ng kapatid ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Walang mga salitang sapat para burahin ang nakaraan, ngunit ang paghawak ni Rodrigo sa kamay ni Tomas ay isang tahimik na pagtanggap na ang dugo ay mas matimbang pa rin kaysa sa anumang galit. Patawarin mo ako, Rodrigo. Patawarin niyo ako. Ang mahinang bulong ni Tomas, ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis sa kanyang mukha, habang iniaabot niya ang isang makapal na sobre. Ito ang lahat ng mga orihinal na titulo at dokumento. Ibinabalik ko na ang lahat sa inyo. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong ninakawan ko ang sarili kong kapatid. Tiningnan ni Rodrigo ang sobre, ang papel na naging dahilan ng labis na pagdurusa ng kanyang asawa at ina. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid ng malawak at marangyang mansyon. Ang bawat pader nito ay tila nakasaksi sa bawat kasinungalingan ni Sonia. Ang bawat sulok ay amoy ng pagtataksil at pait. Ang ginto at kristal na nakapaligid sa kanila ay tila nawalan na ng kislap. Lumapit si Valentina at humawak sa braso ni Rodrigo. Ang kanyang ulo ay isinandal niya sa balikat ng asawa. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng nakaraan sa loob ng mga pader na ito. Rodrigo, tapos na ang lahat. Ligtas na si nanay. Ligtas na tayo, mahinang wika ni Valentina. Hindi na ito ang ating tahanan, Valentina. Ang malamig na tugon ni Rodrigo habang tinititigan ang malaking pintuan ng mansyon. Ang bahay na ito ay itinayo sa pawis ko, pero pinuno ito ni Sonia ng lason. Hindi ko kayang palakihin ang ating pamilya sa isang lugar na may ganitong klaseng alaala. Isang matapang na desisyon ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Rodrigo. Isang desisyon na magbabago sa kanilang kinabukasan at mag-iiwan ng isang legacy na hindi kailanman mabibili ng pera. Tumingin siya kay Nanay Rebecca na mahimbing nang natutulog sa wheelchair sa gilid, tila nakahanap na ng kapayapaan sa gitna ng unos. Nang lisanin nila ang mansyon sa gabing iyon, hindi sila lumingon sa likuran. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang paghugas sa bawat pait na naranasan nila. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Valentina.
Matatanggap ba nila ang tunay na kaligayahan sa gitna ng pagbabagong ito? O mayroon pa ring anino ng nakaraan na susunod sa kanila sa kanilang bagong simula? Lumipas ang mga buwan na tila isang dahan-dahang agos ng ilog. Tinatangay ang mga labi ng bagyong sumira sa pamilya Sandoval. Sa loob ng malamig at madilim na selda, nakaupo si Sonia sa isang sulok. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa paghimay sa himulmol ng kanyang kulay abong uniforme. Wala na ang kanyang gintong bestida, wala na ang kanyang mga perlas. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talino at kasakiman ay ngayon ay nakatitig na lamang sa dingding. Paminsan-minsan ay bumubulong ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Ang balita ng pagtalikod sa kanya ni Attorney Javier upang iligtas ang sarili ay ang huling dagok na tuluyang bumasag sa kanyang katinuan. Ang kanyang tawa, na dati ay puno ng pangungutya, ay naging isang mahaba at malungkot na hiyaw na umaalingaw-ngaw sa pasilyo ng bilangguan tuwing gabi. Samantala, sa isang malayong lalawigan, nagsimula ng bagong buhay si Tomas. Pinili niyang mamuhay ng mag-isa sa isang maliit na kubo malapit sa dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga alaala ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat sugat sa kanyang braso ay nag-iwan ng pilat, isang permanenteng paalaala ng gabing pinili niyang maging kapatid kaysa maging bulag na tagasunod. Hindi siya humingi ng kahit anong sentimo mula kay Rodrigo. Ang tanging dala niya ay ang pagpapatawad ng kanyang pamilya, isang kayamanang sapat na para sa kanyang natitirang mga araw. Isang hapon, nakatayo sina Rodrigo at Valentina sa harap ng malaking gate ng kanilang mansyon. Ang bawat pader nito ay bagong pintura at ang harden ay hindi na puno ng mga asong bantay kundi ng mga makukulay na bulaklak at mga upuang kahoy. Ngunit hindi sila naroon upang lumipat. Isang malaking arko ang nakatayo sa pasukan. May mga ukit ng letra na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Lola Flor's Haven. Handa ka na ba, Valentina? Ang mahinang tanong ni Rodrigo habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Handa na ako, Rodrigo. Ito ang nararapat. Ang tugon ni Valentina na may kasamang ngiti ng tunay na kaligayahan. Sa harap ng mga imbitadong panauhin at ng anak ni Lola Flor, formal na binuksan ni na Rodrigo ang mansyon hindi bilang isang tirahan, kundi bilang isang tahanan para sa mga matatandang inabandona at walang matuluyan. Ang bawat kwarto na dati ay naging saksi sa kasakiman ni Sonia ay ngayon ay puno na ng mga tawanan at kwentuhan ng mga lolo at lola na muling nakahanap ng pamilya. Ang yaman na pinaghirapan ni Rodrigo sa Dubai ay hindi napunta sa luho, kundi sa isang layuning mas malaki pa sa kanilang sarili. Ang mansion na dati ay simbolo ng pagkakawatak-watak ay naging simbolo na ngayon ng pagkalinga. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahang lumakad ang mag-asawa patungo sa kanilang sariling sasakyan. Hindi na ito ang marangyang itim na kotse ni Attorney Javier, kundi isang simpleng sasakyan na sapat na para sa kanilang pangangailangan. Nagtungo sila sa dulo ng bayan, kung saan nakatayo ang isang simpleng bahay kubo na yari sa kawayan at nara. Walang malaking gate, walang mataas na bakod, tanging isang maliit na bakuran na puno ng mga tanim na gulay. Mula sa beranda, nakita nila si Nanay Rebecca na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na muli at ang kanyang mukha ay puno ng kulay at sigla. Nang makita niya ang kanyang anak at manugang, itinigil niya ang kanyang ginagawa at kumaway ng may malapad na ngiti. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila mga guhit ng isang kwentong may masayang pagtatapos. Rodrigo, Valentina, halina kayo, luto na ang paborito ninyong sinigang, ang masayang tawag ni Rebecca. Umupo ang pamilya Sandoval sa paligid ng isang maliit na lamesang kahoy. Ang bawat subo ng pagkain ay hinaluan ng kwentuhan at tunay na tawanan. Walang halong takot, walang halong pagdududa. Ang amoy ng sinaing at ang sariwang hangin mula sa bukid ang tanging nagpuno sa kanilang tahanan. Tiningnan ni Rodrigo si Valentina na kasalukuyang masayang nakikipag-usap sa kanyang ina. Nararamdaman niya ang isang matinding kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng gintong naiwan nila sa mansyon. Ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng luha, at ang bawat gabing puno ng pait ay nagbunga ng isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ng sinuman, ang tunay na presensya at pagmamahal ng bawat isa. Sa ilalim ng unti-unting paglubog ng araw, na nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan, nanatili silang magkakasama. Ang bawat sandali ay tila isang dahan-dahang pag-ukit sa isang bagong bukas, kung saan ang tanging batas na umiiral
ay ang katapatan at ang walang hanggang kalinga sa pamilya. Ang bawat hapon sa kanilang munting bakuran ay tila isang pahina ng isang aklat na hindi na kailangang tapusin, dahil ang bawat sandali ay sapat na upang punan ng anumang kakulangan ng nakaraan. Ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga puno ng kawayan ay nag-iiwan ng isang malambot at ginintuang liwanag sa mukha ni Valentina, habang siya ay nakaupo sa tabi ni Rodrigo sa kanilang payak na beranda. Ang amoy ng namumukadkad na sampagita sa paligid ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin, isang samyo na malayo sa lansa ng putikan at sa amoy ng kalawang sa bodega ni Javier. Isang linggo bago ang araw na ito, dinalaw ni Valentina ang kulungan. Hindi siya pumasok sa loob upang makipag-usap o manumbat, kundi upang mag-iwan ng isang maliit na kahon sa visitors area para kay Sonia. Sa loob nito ay may isang lumang rosaryo at isang maikling sulat na nagsasabing, "Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan." Sa huling pagkakataon na masilayan niya si Sonia mula sa malayo, nakita niyang nakatitig lamang ito sa kawalan, tila isang aninong naliligaw sa sariling kadiliman. Sa sandaling iyon, tuluyan ng kinalas ni Valentina ang huling kadena ng galit na nakatali sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa nagkasala, kundi isang susi para sa biktima upang tuluyan ng makalaya. Nahanap na ba nila ang tunay na kapayapaan? Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Nanay Rebecca sa loob ng kanilang bahay kubo, at sa bawat umaga na nagigising sila na walang pangambang may kakatok sa pinto para sila ay palayasin, doon nila naramdaman ang tunay na katahimikan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa taas ng mga pader ng isang mansyon o sa tibay ng mga bakal na gate, kundi sa katiyakan na ang mga taong mahal mo ay ligtas at kapiling mo. "Rodrigo," mahinang tawag ni Valentina habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. "Minsan naiisip ko, kung hindi ba nangyari ang lahat ng ito, nasaan kaya tayo?" Tumingin si Rodrigo sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at lupa ay tila nagtatagpo. "Siguro ay nasa Dubai pa rin ako, nagpapakapagod at nagpapadala ng pera, habang ikaw naman ay malungkot at nag-iisa sa loob ng isang mansyong walang buhay. Minsan kailangang wasakin ng tadhana ang ating mga pangarap na gawa sa ginto upang ituro sa atin ang halaga ng mga pangarap na gawa sa pag-ibig." Dahan-dahang kinuha ni Rodrigo ang kamay ni Valentina, ang mga daliring dumaan sa hirap at pasakit, at idinampi ang kanyang mga labi sa likod ng palad nito. Isang halik na puno ng pasasalamat, isang panunumpa na hinding-hindi na niya hahayaang maging banyaga sa sarili nilang tahanan. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw at masakit. Ang yaman ay maaring manakaw, ang ari-arian ay maaring makuha, at ang mga titulo ay maaring pekein. Ngunit ang presensya, ang oras, at ang tapat na commitment sa isa't isa ay mga kayamanang hindi kailanman mababawasan ng anumang bagyo. Ang pamilya Sandoval ay hindi na kilala bilang mga may-ari ng pinakamalaking mansyon sa bayan, kundi bilang ang pamilyang nakahanap ng langit sa loob ng isang simpleng bahay kubo. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa loob ng kanilang tahanan, kung saan naririnig ang mahinang himig ni Nanay Rebecca na nagpapatulog sa kanyang sarili. Sa huling sulyap ng araw, bago ito tuluyang magtago, tila may isang tahimik na basbas na bumaba sa kanila. Ang paglalakbay ni Rodrigo at Valentina ay natapos na, hindi sa gitna ng karangyaan, kundi sa gitna ng katotohanan na ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay ang makitang masaya ang mga taong mahal mo sa ilalim ng iisang bubong, anuman ang materyales nito. Hinalikan muli ni Rodrigo ang kamay ni Valentina at bumulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Ikaw ang aking yaman, Valentina. Ikaw ang aking tunay na tahanan." Dito nagtatapos ang kwento ng pamilya Sandoval. Isang paalaala na sa dulo ng bawat pagdurusa, palaging may naghihintay na bagong simula para sa mga marunong magmahal at magpatawad.